Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, meron na mga isang issue na mainit ayun na tinatalakay nila Senador Marcolita ayan dito sa ganang mamamayan at panoorin po natin mga boss. Ito ay tungkol sa mga magiging witness sana dito sa flood control scandal. Ayan mga boss, ayan panoorin natin mga boss at bigyan natin ng reaction at opinion. And sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at sa ating munting channel, please subscribe at pakihit na rin ng notification bell. Ayan mga boss, ayan umpisa na natin mga boss, panoorin natin. Kasi may dala-dala nga siyang papel doon, yung salaysay niya. Hindi notarized. So, okay lang din yun. Kasi nga, sumumpas eh. Ayun. Kaya gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang notary public na yon. Nasabihan siguro yung babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Kaya lang, sa tamang panahon, kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon, at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, magkakasala din yon. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnonotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary para lang additional na kanyang ikabubuhay. Isip-isipin mo sa dami ng ninonotaryo niya Septyembre pa lang, book 8 na. Wow! Oo nga naman. Ibig sabihin nun, halos isang buwan ganun kakapal ang kanilang nanonotaryo. At saka talagang hanap buhay nila. Tsaka may mga branches pala sa Sen. Yung branch niya nga, doon sa Villaruel, sa Pasay City. Pasay, meron para sa ibang lugar Ang gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample O halimbawa, no, January, February, kukuha ka ng sample. January, February, March, April, May, June, hanggang August. Makikita pare-pareho yung notarial details. Pare-pareho yung pirma. Pareho yung pagkaka-stamp ng dry seal. Sasabihin niya ngayon na hindi mo nga talaga pirma, pero meron kang pinayagan, isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa'yo. Meron siyang para kumita ka. May imprimatur siya, Sen, ano? Inatasan niya yung tao Baka akala niya kung dininay niya yung kanyang wala na siyang sabit doon. Pinayagan mo Pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito, may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa'yo. Hindi nga ikaw may pirma, kaya lang ang pagpapatunay na binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa'yo. Grabe yung mga boss no? Ito kasi yung issue regarding kay Gutesa. Kasalanan mo yun. At huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, Sen. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati, nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutesa ba, ikino-coach nyo paraan niya. Mukhang, ginawa ng usap. Pati yung Jarius Bondok dyan sa dati mga ginagalang kong mga kolumnista, pati ba naman yun hindi nyo maintindihan? Sinasabi ko na nga, apat kaming merong kopya noon. Apat lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang napagawa niyang kopya. At yung hawak niya ay Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President Lacson, katabi ko doon ng panahon na yun ay si Senator Win, at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-anong pinagsasabi ron. Na meron daw kasi siya sinasabing box at sinabi ko raw maliit. Wala ko sinabing ganun Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya dalawa isang linya. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin Di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang nalalaktawan. May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Alam din nila may nalalaktawan siya
Yung palang hawak niyang kopya, na Xerox copy, wala talaga doon sa original eh. Putol po kanya. Kaya binigay ko na yung kopya ko para yun ang basahin niya. Sa kanya rin galing yun hindi naman sa akin eh. Ang dating parang kino-coach nyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang ganun kaya ang ako dating. sinasabi na kung sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, sila ang inuusig. Isip-isipin mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nagpasesya na kausapin ako eh. Ayoko nga dahil may session kami, sabi ko nga. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw nagpapunta na ron, kinuha CCTV, kung talagang ko'y pumunta ron o ganyan-ganyan. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun, Tingnan natin. So parang yun pati sisilipin nila. Pati yung sisilipin nila sapagkat lahat na lang nang gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Kaya ganitong ginagawa nila. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. So, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Parang ayaw nilang matamaan kung sino yung... Halatang-halata mo naman ngayon, di ba? Nako. Pero doon sa, balikan ko yung punto na, tsaka sendo sa Diskaya. Well, hindi naman yan, sabi natin, hindi restitution. Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan natin ng Diskaya, pasusubasta na. Kinuha naman nilang lahat, di ba? Opo. Ano bang gusto nila ron? Hindi mo na pinakikilaman yun. Bahala na sila doon. Basta tao ang minimaintain kong palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin sino talagang utak dito, sino ang ugat ng lahat ng ito. Kaya kung ayaw pa niyong maniwala at kayo na gusto pang palitawin yung kaibayo, kabaligtaran na to, ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap na lang. O kaya palang kanilang mga pinagdidemanda ngayon, puro mga kawani lang ng DPWH. Wala silang nipnisang politiko na dinimanda. Wala. Ayaw nila yun. Teka lang, doon sa... Wala ba lang, wala ho bang offer ng mga Diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila, magbibigay na lang kami kahit 1 bilyon para lang matuloy na lang itong pagharap namin sa Senado, kaya pagiging state witness. Wala ba silang offer na gano'n man lamang sa... Hindi ko na katungkulan yun. Basta naiharap ko sila, inayawan sila sapagkat ayaw nga nilang matukoy yung bahala na sila. Ngayon, kung may paraan sila na matukoy talaga yung mastermind, sa akin palagay, hindi naman nila gagawin. Kasi lahat ng tumitestigo para matukoy lahat yun ay kanilang ginigipit. Kanilang ginigisa. Kanilang pinag-uusig. Wala silang hangarin na makita yung totoo. Ang hangarin nila ay mapagtakpan kung sino man ang may utak dyan. Saan meron isang post sa social media, maganda lang ito, hindi ko na papanggitin pa, isang abogado po ito, maganda yan, yung kanyang, yung ating pinag-uusapan na may kinalaman dyan sa restitution. Sabi nung itong abogado ito, pinipilit ni Senador Marcoleta ang posisyon niya na hindi raw pwede mag-impose ang DOJ na kondisyon na restitution bago tanggapin ang mga Diskaya bilang state witness. Pero sabi niya, halatang hindi talaga nag-practice ng litigation si Senador Marcoleta. Ganito lang kasimple yan. Sa litigation ng abogado na humahawak ng kaso ay... Actually mga boss, kaya ayaw nila na i-live yung sa ICI dahil alam nila kasi na pag ni-live yan, maraming mga ordinaryong tao ang makakita dyan sa pag-iimbestiga nila dyan sa mga witness. Actually, talagang pinipilit yan na i-live yung investigasyon ng ICI. Kaya lang, ayaw po nila mga boss. Sa totoo lang, mas credible pa yung Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control scandal kaysa dun sa ICI. Kasi mga boss, ang sinasabi nila, ang ICI daw ay isang independent body. Hindi naman yun independent mga boss eh. Kasi ang nagtayo ng ICI mga boss, si Pangulong Bongbong Marcos din. So, ibig sabihin mga boss, hindi siya independent body. Kasi nahanuan din yan, nasulusulan o kung ano ang sasabihin ng Pangulo,
malamang yun yung gagawin nila. So ibig sabihin hindi siya independent body. Kaya nga may mga vlogger din na tinatawag yan na dependent body, kasi talagang hindi naman talaga independent body. Actually, kaya nila talagang ginigipit yun si mga Diskaya, kasi actually ang mga Diskaya talaga mga boss, sila yung kontraktor ni nila BBM o sa Ilocos. Kaya nga mga boss, hindi nila tama yung sinasabi ni Senador Marcolita na wala silang balak na matugis kung sino yung mastermind. Ni isa nga daw mga boss, walang nasampahang reklamo ng mga politiko. Pero naman mga boss, samantala ang ano dyan, actually hindi yan naman magagawa ng mga kontraktor kung hindi dahil mayroong mga politiko na kasabwat dyan, mga congressman o kaya senador sa insertion na tinatawag. Kasi hindi naman yan sila makakuha ng project kung wala silang ano sa loob, wala silang tao sa loob niyan. Yun yung nakakapagtaka, kasi kahit sa mga sa Senado parang nabubusalan din o parang ayaw nila ibulgar yung mga kung sino talaga yung mastermind dyan sa flood control project talaga. Kasi halatang halata mga boss sa totoo lang, mas credible pa yung Senate Blue Ribbon kung tutuusin, kung hindi lang pinalitan si Senador Marcolita dyan. Talagang matutugis talaga mga boss kung sino yung mastermind dyan sa mga insertions na yan. Kita mo mga boss, hanggang ngayon sabi ni Senador Marcolita, wala pang ni isang politiko ang dinawit o sinampahan ng kaso dyan. Yan, puro lang mga taga DPWH daw. So, grabe, sobrang halata talaga mga boss na ano nila, kontrolado nila mga boss yung systematic na pandarambong o flood control project dito sa 19th Congress. Talagang grabe yung ginawa nila dyan mga boss. Kaya mga boss, ano yung masasabi nyo dito? Ayan, sa napakainit na usapin na hanggang ngayon hindi pa malutas-lutas kung sino talaga yung mastermind dyan. Pero sa totoo lang, kitang-kita na ng mga tao yan kung sino talaga yung mastermind dyan. Tatlo lang yan mga boss Saldico, Martin Romualdez, at siyempre kasabot din si BBM dyan, kasi siya naman kasi yung pumirma ng budget ng 2025. Hindi naman mangyayari yan kung hindi naman pwedeng sabihin natin na wala siyang alam diyan, kasi siya yung pumirma ng budget, siya yung commander in chief. Kaya paano niya masasabi na wala siyang alam o hindi siya kasabwat diyan sa flood control project? Grabe mga boss, yung nangyayari talaga sa bayan natin. Ang nakakapagtataka lang mga boss, ang iniimbestigahan nila puro lang mga kontraktor, na samantala hindi naman makakuha yung mga kontraktor ng mga project diyan sa gobyerno kung walang mga nasa likod diyan. Diyos me, gagawin pa tayong mga tao, parang gusto nilang gagawin pa mga tank mga boss. Grabe. Kitang-kita na mga boss. Kayo mga boss, anong comment nyo dito? Ayan, paki-like at subscribe na rin sa ating channel mga boss. Ayan, maraming salamat. Ayan, please magbigay ka ng opinion mo, ayan, about dyan sa corruption na nangyayari sa bansa natin. Ayan mga boss, maraming salamat at hanggang sa muli.